Paano maging makapangyarihan isang sulyap sa The 48 Laws of Power? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang aklat na madalas ikinatatakot, hinahangaan, at pinagtatalunan, ang The 48 Laws of Power ni Robert Greene. Para sa ilan, ito ay gabay sa tagumpay. Para sa iba, ito'y parang manual ng mga manipulador. Ngunit isang bagay ang sigurado, kapangyarihan ang sentro nito. Handa ka na bang sumilip sa mundo ng mga hari, general, at tusong leader? Tara, simulan na natin. Inilathala noong 1998, ang The 48 Laws of Power ay koleksyon ng mga estratehiya mula sa kasaysayan, kinuha mula kina Machiavelli, Sun Tzu, Napoleon, at iba pang makapangyarihang tao. Bawat batas ay may kasamang tunay na kwento, halimbawa, at babala. Narito ang ilan sa mga ito. Una, huwag hihijitin ng amo kung masyado kang nagningning, maaaring matahin ka. Pahalagahan ang ego ng iyong pinuno. Itago ang iyong tunay na layunin kapag alam ng iba ang plano mo, madali ka nilang hadlangan. Humingi ng atensyon sa lahat ng panahon. Kung hindi ka nakikita, wala kang halaga sa mata ng kapangyarihan. Ang pananaw ni Greene, ang kapangyarihan ay hindi masama, ito ay isang kasangkapan. Depende sa paggamit mo. Tingnan natin ang 5 batas na kapansin-pansin, at minsan, nakakabahala, durugin ang kalaban hanggang wala nang matira ayon kay Greene. Huwag magpakita ng awa kapag natalo na ang kalaban, dahil babalik silang mas matibay. Para sa ilan, ito ay kalupitan, para sa iba, ito ay survival. Halimbawa, sa kasaysayan ng Roma, lubos nilang sinira ang Carthage upang hindi na ito makabangon. Tukuyin ang kahinaan ng bawat tao, lahat ay may thumbscrew, isang kahinaan, takot, o matinding pagnanais. Hanapin ito, at makukuha mo ang kanilang loob, o ang kanilang pagsunod. Gamitin ang kawalan upang tumaas ang halaga. Kung palagi kang nandyan, nagiging karaniwan ka. Ngunit kung ikaw ay nawala, lalo kang hahanapin. Gaya ng mga artist na naglalaho, tapos biglang babalik, viral agad. Ipagawa sa iba ang trabaho, ngunit ikaw ang kumuha ng papuri. Maraming tanyag na leader ang gumamit nito. Ginamit ang katalinuhan ng iba, pero sa kanilang pangalan napunta ang kredito. Halimbawa, si Thomas Edison, marami sa kanyang inimbento ay gawa ng kanyang mga empleyado. Maging walang anyo, ang pinakamakapangyarihang tao ay yung hindi mo mabasa. Huwag kang magpakahon, magbago, mag-adjust, mag-eksperimento. Gaya ng tubig, kung saan mo siya ilagay, dun siya huhubog. Hindi lahat ay sang-ayon sa aklat na ito. May mga tagahanga, mga negosyante, politiko, at artist, na nagsasabing tinuruan sila nitong mag-isip ng mas matalas at protektahan ang sarili. Ngunit may kritiko rin, na nagsasabing itinuturo nito ang pagiging tuso, mapanlinlang, at walang konsensya. Para kay Robert Greene, hindi niya sinasabing ito ang tama, kundi ito ang totoo, ito ang nangyayari sa mundo, gusto mo man o hindi. Sabi nga niya, kung hindi mo alam ang mga batas na ito, baka ginagamit na sila laban sa iyo. Ang 48 Laws of Power ay hindi libro ng kabutihan o kabaitan. Ito ay aklat ng realidad, kung paano gumagana ang mundo ng impluwensya, politika, at kontrol. Hindi mo kailangang sundin ang lahat ng batas. Ngunit kung alam mo ang mga ito, alam mong protektado ka, at hindi ka basta-basta maloloko. Kaya sa susunod na may lumapit sa iyong tila sobra ang papuri, o biglang naglaho sa kalagitnaan ng plano, isipin mo, baka nabasa na nila ang aklat na ito. At ngayon, nabasa mo na rin. Maraming salamat, at mag-ingat sa kapangyarihan.